Welcome to my YouTube channel. So this video is about what is computer. Upon completion of this video, you could be able to learn the definition of computer, the three principal characteristic of computer. So start na natin. Umpisahan natin dito sa unang definition. What is a computer? A computer is a programmable machine. So si computer, nakakausap natin siya gamit ang mga programs. So ano ba yung mga programming language? Example, yung Java, C++, C language. So yun yung mga ginagamit para makausap natin o mabigyan natin ng instruction ang computer natin. So mostly ang gumagawa ng mga program ay yung mga programmer. So ang programmer, sila yung tao. A computer is an electronic device that manipulates information or data. So it has the ability to store, retrieve, and process data. So from the word na electronic device, ibig sabihin nagpa-function ang computer through the use of electricity. And another, a computer is a machine that manipulates data according to a list of instruction or program. Ibig sabihin nun, ang computer ay isang machine na kung saan hindi siya makakapag-function without the human interaction or without instruction na binigay sa kanya. So kung ano yung binigay mong instruction na gagawin ni computer, yun lang din ang ibibigay niya sa atin. At yung instruction na yun yung tinatawag na program. Nakagaya kanina, sinabi ko, ang program ay ginagawa ng mga programmer. Another definition, ang computer is any device which aids human in performing various kind of computations or calculations. So that is any device basta na kung saan tinutulungan niya yung mga tao na mag-perform ng kinds of computations or calculations. So ibig sabihin nun, computation or calculations may kinalaman sa mathematics. Another definition, ang computer is an electronic device na tumutulong sa atin mag-store and process ng data natin or instruction sa kung saan naka-high speed ito and 100% accuracy. Bakit natin sinabing high speed? Sabihin natin magpro-produce tayo ng 100 copies ng letters. So kung gagamitin natin dito is yung mano-manong sinusulat natin, mahirapan tayo unlike kay computer, isang control P mo lang or print lang, mapro-produce mo na yung mga kailangan mo. Or, sabihin natin mag-share tayo ng data and information or ng message. So, pag mano-mano yung pagsasend natin ng message, magtatagal yan ng ilang araw kung sa may postal office pa natin ibibigay yung mensahe natin. Pero gamit ang computer, isang type mo lang, isang click mo lang ng send, mabilis na re-receive ng receiver yung message natin. So, example lang naman yun sa part na to. And, another definition, it can perform basic operations kagaya ng arithmetical and logical. So, example ng arithmetic ay yung addition, subtraction, multiplication. Sa logical naman yung comparison. So, what if ganito? Anong gagawin? So, may ganun siya. And produce result according to the given instruction in a desirable form. So, kung makikita natin talaga, si computer, nakadepende ang ibibigay niya sa'yo kung anong instruction ang in-input mo or sinabi mo sa kanya. Ang computer ay isang wide range of problems can be solved with the help of computer. So yung mga wide range of problems ay nasosolve gamit ang computer. So the problem may be related to the business, education, medical, banking, industry, development, communication, etc. So sabihin natin sa election. So kapag mano-mano ang election at tayo gumamit ng computer, it takes time and it takes a lot of human manpower or manpower para matapos yung pagtatali. Sabihin natin sa bangko, kapag mano-mano yung computation ng financial, so magtatagal yun pag mano-mano. Another definition, ang computer is meron siyang tinatawag na IPOS cycle. So ito yung mainly works on the principle of input, process, output, at storage. So yan yung ginagawa ng computer. So pag sinabi nating input, when a computer takes in data, so ibig sabihin yan yung naglalagay ka ng data sa loob niya. Pag sinabing process, yan yung input mo na data is kino-convert mo or yung information na yon is kino-convert mo into a meaningful result. Then after nun, magmo-move yan sa either storage or kaya sa output. So sa may storage, let's say for example, nag-input ka ng mga text. Ayan. So yung mga text na in-input mo,
ipaprocess yun. Nalalagay siya sa computer. So, gamit ang Microsoft Word, ganyan nai-input siya. So, pinaprocess yun. Then, after nun, pwede nyo siyang isave or pwede rin siyang output kasi nakikita mo siya sa monitor. So, when a computer sends out data or information, yung tinutukoy na output. So, ang makikita natin dito sa kabilang image, meron tayong input, process, output, tsaka yung nasa baba, yung storage. So, sa input, nandyan makikita natin yung keyboard, mouse, camera, mic. Kasi yun yung mga ginagamit na mga parts ng computer na kung saan nagpapasok tayo ng data or information sa computer. Ang processing naman, nandyan yung si CPU o yung si Central Processing Unit. Nandyan yung ALU na kung saan siya yung may hawak sa Arithmetic and Logic Unit. Nandyan din si Control Unit at saka si Registers. Tapos sa may storage, nandyan naman si memory natin, yung ROM o kaya RAM, o kaya mga USB flash drive natin. So, yun yung mga sample. And the output, example lang output, yan yung mga nasho-show na or nasho-showcase na yung prinasas nating data and information. Mostly, ang output is nasa monitor kasi nakikita natin yan yung sa mata. Sa printer kasi nakakapag-produce tayo ng hard copy. And the speaker. So, yan yung naririnig naman natin. And marami pang output and input devices na hindi nabanggit dito. Another definition pa ng computer is ang computer ay machine na kung saan kaya niya mag-store, process ang information. Ang computer, nagre-rely siya on a binary system. So, pag sinabing binary system, gumagamit to ng two variable, yung 0 and 1. Ang 0 and 1 na yan yung main language ng computer natin. 0 is for off and 1 is for on. So, to complete tasks such as storing data, calculating algorithm, and displaying information. So, gumagamit siya ng binary system. This is the three principal characteristic of computer. Ang una, it responds to a specific set of instruction in a well-defined manner. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi mo o ano yung input mo na maging work niya or gagawin niya, yun lang din ang gagawin niya. So, hindi siya magpa-function ng iba. Let's say, for example, sinabi mo, gusto mong mag-input mag-type ng ganitong mga letters. Hindi niya gagawin yon unless uutusan mo yung computer na gawin yon. Or let's say, for example, hindi mo click yung Microsoft Word tapos gusto mo mag-open yung Microsoft Word, na hindi yun mangyayari hanggang tinititigan mo lang siya. So, you need to take action. You need to give instruction sa computer kung ano yung gagawin niya. Then next, it can execute a pre-recorded list of instruction. Ibig sabihin niyan, kaya ni computer na kahit paulit-ulit yung mga process, kaya niyang ulit-ulit, hindi siya napapagod. So, it can quickly store and retrieve large amount of data, which is true. So, gamit ang computer, kaya niyong maglagay ng data and information na kung saan sobrang daling mag-save, sobrang daling magkumuha ng data and information, and sobrang daling mag-share ng data and information. So, ito yung isang katotohanan kay computer. Ang computer ay hindi isinilang para i-entertain tayo or para sa email, pero para sa pangangailangan natin to solve a serious number of a crunching crisis. So, noong kasi ang computer was born, sabi niya dito, by 1880 kasi, the US population had grown so large na kung saan it took more than 7 years to tabulate the US Census result. So, isipin nyo 7 years pagtatabulate lang ng census result. So, dahil doon, nakapag-isip sila na mag-develop o makagawa ng isang computer na tumulong sa kanila para makapag-tabulate ng census. Pero kung saan dito, gumagamit yung computer pa noon ng punch card and buong room ang isang computer. Hindi lang siya parang kagaya ngayon nasa kamay niyo lang, nasa table lang. So dati during that time ay buong room. So today, we carry more computing power on our smartphone that was available in these early models. So may mga smartphone na tayo, handheld na yung computer. So yan yung nangyari kung bakit
si computer, hindi lang siya talaga for entertainment purposes. Ang pinaka main purpose ni computer ay isolve yung mga serious problem. Ang word na computer, kaya siya tinawag na computer, nanggaling siya sa compute na word, nang ibig sabihin ay to calculate. Kaya ang computer, noong unang panahon, ang computer is ayan ang tawag sa mga taong na nagko-compute. Computer ang tawag sa mga tao before na nagko-compute or nasa field ng computing. Ito yung mga different types of computer. So, meron tayong tinatawag na desktop computers, laptop computers, servers, game console, wearables, tablet computer, smartphone, tsaka TV. So, yun yung mga different types of computer. Madalas, karamihan sa mga tao pag narinig nila yung computer, ang unang naiisip is personal computer kagaya ng desktop, laptop, diba? Pero, ang computers ay maraming shape, maraming size, at may iba't ibang way to perform many different functions sa ating buhay. So, let's say for example, nag-withdraw ka sa ATM, nag-scan ka sa grocery store, or gumamit ka ng calculator. So, gumagamit ka ng type of computer. So, ganun ang computer, hindi lang siya desktop, hindi lang siya laptop. Many people use desktop computer at home, sa school, ganyan. So, o kaya sa trabaho, kasi ang desktop computer are designed to be placed on desk. Kaya siya tinawag na desktop. Yan, kasi dinesign siya to place on our table or desk. And they typically made up of a few different parts, including yung computer case, yung monitor, yung keyboard, and mouse. Yan. Ang second type naman ng computer is yung laptop. So, laptops are battery-powered computer naman, which is more portable kumpara sa desktop. So, ina-allow niya tayo to use them almost anywhere. So, from the word laptop, ano ba yung lap natin, yung legs natin, di ba? So, kahit yun lang ang gamit natin, pagpatungan natin ng computer natin na to, so makakapag-perform tayo. Kaya nga siya tinawag na laptop, which is at the top of our lap. Diba? So, desktop is at the top of the desk. Then, how about laptop? So, at the top of the lap din. And next, we have the tablet computers o yung tinatawag na tablet. Ang tablet are handheld computers that are more portable naman ulit sa laptop. So, instead of keyboard and mouse, ang tablet ay gumagamit ng touch-sensitive screen for typing and navigation. So, ang isang example ng tablet is the iPad. So, kung anuhin natin ang desktop computer, hindi siya kailangan mo may mga peripherals ka na mouse, keyboard, ganyan. Tapos, nagkaroon ng mas portable si laptop. Kasi si laptop, nandun na lahat. Isang device lang siya, pero lahat ng peripherals nandun na. Meron na yung keyboard sa kanya, nakadikit na. May mousepad na rin siya para sa katumbas ng mouse. Ganyan. And sa tablet naman, mas portable na naman siya kumpara sa laptop. And next, we have the server. So, ang server ay isang computer na kung saan nagsaserve siya ng serves up information to other computers on a network. So, ibig sabihin, si server para siyang central computer na kung saan kinokollect niya o nag-share siya ng data sa mga iba't ibang computer sa network. So, pag sinabi nating network, yan yung connection between one computer or one device to another device. So, sabihin natin, whenever you use the internet, you are looking at something that is stored on a server. So, maraming business also use local servers to store and share files internally. So, kumbaga si server, kaya malaki dapat ang specs ng server kasi siya yung nag-hold at nag-share ng mga data natin. And the smartphones, so many cell phones can do a lot things computer do. So, si smartphone, mas small version siya ng tablet. And including browsing the internet and playing games. They are often called na smartphone. Ang cellphone before ginagamit lang for texting and calling, pero ngayon kasi may smartphone na tayo, so mas madami na siyang kayang gawin that a certain computer could do, nagagawa na rin siya. Maglaro, mag-open ng Word file, mag-edit ng Word file, mag-edit ng videos, so ang daming pwedeng gawin sa smartphone.
And another types of computer ay yung mga wearables. Ano ba yung wearable na tinutukoy dyan? A wearable technology is a general term for a group of devices. Sabihin natin yung fitness tracker o kaya yung smartwatches natin. Another is the game console. Ang game console is a specialized type of computer na kung saan ginagamit siya for playing video games sa may TV natin. Ayan. Then next, we have also the TV. Ang TV ay isang type of computer. Bakit? So, many TV now includes application or apps. So, may Netflix na dyan, may YouTube, di ba? May browser na kung saan it lets you access various type of online content. For example, pwede kang mag-stream ng video from the internet directly onto your TV. So, example, manood ng Netflix, ng YouTube, mag-search. So, magagawa mo na rin yun sa TV. So, hindi na lang siya for viewing purposes na lang din na channel, ganyan, na kung ano lang yung channel, yun lang available. Hindi na siya ganun yung typical na TV. So, next naman is we have the PC and Macs na tinatawag. Kasi ang personal computers come into two main types, yung PC and Mac. So, both are fully functional, but they have a different look and feel kasi. And many people prefer one of the na types nitong personal computer na to. Itong type of computer, PC, na tinutukoy, nag-original siya sa IBM PC noong 1981. So, the companies began creating similar computers which were called IBM PC compatible, or kaya ang short term sa kanya ay PC. This is the most common type of personal computer, itong IBM PC compatible na to, and it typically includes the Microsoft Windows operating system. And another na types ng personal computers ay si Macintosh. This Macintosh computer was introduced in 1984. So, mas nahuli siya kaysa kay IBM PC. And it was the first widely sold personal computer with a graphical user interface o yung GUI na tinutukoy. Pag sinabi nating GUI, yan yung may nakikita kang pinipress na button, may nakikita kang mga pictures, images, meron siyang hindi kagaya before na ang ginagamit mo lang ay 0 and 1 or pure coding lang. So, all Macs or lahat ng Macs na PC or personal computer are made by the company Apple. So, and they are almost always use the Mac OS X operating system. Siyempre, kung si IBM PC, kay Microsoft, si Macintosh naman, Mac OS naman. So, from Apple naman siya. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!